Aming dakilang Diyos, kami ay naputuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo sa araw na to. Tunay nga ang pang-araw-araw na aming kakainin ay hindi sapat, ngunit ang kasapatan lang ay ang salitang nanggagaling sa iyo. Sa oras na to, sa aming pakikinig sa mga salitang galing lamang sa iyo, patuloy mo po kaming hubugin at palaguin ang aming pananampalataya. At ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng ibugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Mateo 5:27 hanggang 37. Ang katuruan laban sa pangangalunya. Naririnig ninyong sinabi, "Huwag kang mangangalunya." Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may kapagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanyang mata ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Paghihiwalay dahil sa pangangalunya. Sinabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin sa pangangalunya. Katuruan tungkol sa panunumpa. Narinig din ninyong sinasabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y, saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. So dito natin makikita, ang daming mga alituntunin na sa pag-iisip natin ay kagaya na lang ng sinabi ni Jesus dito sa alituntunin tungkol sa pangangalunya. Ang iniisip natin, nag-uumpisa ang pangangalunya pag nakipagrelasyon na tayo o kaya na may nangyari na pisikal sa opposite sex between us at habang ikaw ay meron ng asawa o kaya man lang kahit na ikaw ay single pa. Ngunit dito niya pinakita na napakalaki pala yung pinagmumulan ng kasalanan. Nagmumula ito sa ating mga isip sapagkat tayo ay nasa fallen state natin na kung saan minana natin kay Adan. Dito natin makikita na ang kasalanan ay nagmumula sa ating maduming puso. Na pag nakakita tayo, hindi man lang yan sa ibang kaurian, maaring pwede ito sa material na bagay pag may nakita tayo at hinangad natin at ito ay mas hinahangad pa natin kaysa sa mga importanteng bagay o sa presensya ng Diyos. Ito ay nagdudulot ng kasalanan. So sino ang nagputol nitong kasalanan na to? Ang Diyos lamang. So makikita natin sa Ebanghelyo ng Mateo, yung mga alituntunin na yan, pinapakita ng Diyos ang pagmamahal sa kapwa ay napakalawak. Hindi lamang nako-confine sa mga maliliit na bagay o kaya sa mga malaking bagay o kasalanan na nasagawa mo na. So purihin ang Panginoon. Maraming salamat.